Dumaan muna si Sandro sa mansyon para doon magbihis. Nasa komedor si Ezekiel at Hannah. Sa kondo ko na rin ba ikaw natulog? Yes, kukuha lang ako ng damit. What are your plans for her? Don't tell me, you'll just live together. 30 ka na, Sandro. Why don't you consider being married kung magkasama na rin naman kayo sa iisang bubong? Give her a ring if she deserves it. Hindi si Sandro sumagot. Obviously, he wanted Danica to be in his life forever. Tila ito'y may gayumang dala at hindi na nawala sa sistema niya mula pa nung una niya itong nakasama. 2 years did nothing to forget her. Pero ang puso nito'y nakapako pa kay Marco that he can't compete and he hated himself for falling in love with another man's mistress. Bakit hindi mo siya dalhin sa anibersaryo ng Albano Corp? Suhestyon naman ni Hannah. I can't. The Sullivans will be there. You know how they wanted to marry Bea. Saan mo ba nakilalang babae binahay mo, Sandro? Can we meet her? Tanong pa ni Ezekiel. Tumalikod na rin siya tapos ang pag-uusap tungkol kay Hannah. I'll tell you soon, sagot ni Sandro habang paakyat ng hagdan. Nagdala lang siya ng pang-1 linggong gamit dahil malapit lang naman ang kondo ni Ezekiel sa mansyon. Alas 8 na nang makaalis siya sa bahay ng mga magulang. Pagdating niya sa ospital, pinuntahan na muna niya ang opisina ni Marco at naabutan ito doon pati na si Bea. Ito na muna tumayong sekretarya ng ama na ipinagtaka niya. At dahil kaibigan na halos lahat ni Danica, ang mga pasyente doon hinahanap ng mga itong dalaga na lalong ikinagagalit ni Bea. Pumasok siya sa opisina ni Marco at inintay niya matapos ang pakipag-usap nito sa isang pasyente. Napansin ni Sandro ang kalungkutan sa mukha nito at paminsan-minsang pagkahapo. Are you okay? Tumangon naman ito at tumanaw sa bintana habang wala pang pumapasok na susunod na pasyente. How's Belinda? She's okay now, but Bea's inconsolable. She looks fine. Paminsan-minsan itong naiirita sa ibang pasyente pero ganun na ito dati pa. Kung paano ito napapayag na magtrabaho sa ama ngayon ay hindi niya alam. What is your plan with Bea, Sandro? Kaya siya pumayag na pumalit sa pwesto ni Danica ay para mapalapit sa'yo. So there's your answer. Wika niya sa sarili. I've got a lot things off on my own right now. You should rest early. You don't look well. Kung maaari sana'y kamustahin mo si Danica, Sandro. I want to make sure she's fine. Naningkit ang mga mata ni Sandro sa pakiusap nito. You're not giving up on her, do you? She's a fine woman. I am proud of what she'd become. Hindi nito lantarang sinagot ang tanong niya. Take good care of your wife and daughter, Marco. Kalimutan mo na si Danica. Lumabas si Sandro sa silid nito para putulin ng anumang pakikibalita nito kay Danica. Let's go out for dinner, Sandro. I made a reservation at Aberdeen Court. May lakad ako mamayang hapon, Bea. Some other time. Nasabi ko ni kay mommy na pupunta ka. I just want to take her out for a dinner, you know? After all this mess that Danica did to my family. Okay, pero hindi rin ako magtatagal. Kukumustahin ko lang si Tita Belinda. Isang malapad ng ngiti ang pinakawala nito sa kanya. She knows he can't say no to her mother. Belinda is her mother's best friend during college. Dahilan para ipagkasundo silang dalawa ni Bea ngayon na tinututulan ng puso't isip niya. Pagdating ng tanghali, sumabay na mag-lunch si Bea sa kanya. Panay ang lapit nito sa katawan at hagod sa kanyang likod. He hated it but he had to be polite. Pagdating ng hapon ay maaga siyang pumunta sa Aberdeen Court kung saan ang dinner. Na sinasabi ni Bea, Belinda was there already but Bea's nowhere in sight kahit si Marco ay wala doon. Hi tita, humalik si Sandro sa pisngi nito at ito'y ganun din sa kanya. Kanina ka pa? I just arrived, Iho. How are you? I'm fine. I heard about what happened. Yeah, I can't believe Marco will do that to me. Pero hindi ko siya masisisi kung paano ang lumalapit sa manok. You know how girls are today. Hindi niya sinalungat yon dahil mali naman talaga ang pakikipagrelasyon ni Danica kay Marco. But hearing bad things about Danica from other people also hurts him. Okay na kayo ni Uncle? I saw him this morning. He look unwell. Dahil sa babaeng yan, Iho, sinira niyang magandang samahan naming mag-asawa. But anyway, let's talk about you and Bea. Gusto ng mama mo na i-announce na engagement niyo sa anniversary ng Albano Corp. Let's not rush things, tita. I still have other plans. It's better if Bea would concentrate on other things first. Meaning wala pa rin kayong balak magpakasal? I guess so. Wala pa sa isip kong mag-asawa. Nakita ni Sandro na nagbagong mood nito sa lantaran niyang pagtanggi kay Bea. Kaya iniba niya na ang usapan. Makalipas ang 1 oras ay wala pa rin ang anak nito.
Ilang beses niyang tinawagan si Bea sa telepono at lagi sinasabing parating na. Inabot ng alas 8:30 bago ito nakarating at nang magtangka siyang magpaalam ay pinakiusapan naman siya ni Belinda. Wala siyang nagawa kung hindi tapusin ang dinner na inabot pa ng 2 oras. Alas 12 ni wala pa si Sandro kaya pumasok na si Danica sa silid para matulog pero hindi pa rin siya dalawin ng antok. Gusto niyang malaman ang kalagayan ng ama kaya hindi siya mapakali kanina pa. Umaga siya nag-grocery at nagkapagluto na siya ng hapunan. Pero dahil sa mga alalahanin na hindi rin siya gaano nakakakain, napagkaabalahan niyang halongkatin ang Facebook niya matapos ang ilang panahon na naging abala siya sa trabaho. Sinubukan din niyang hanapin kung may Facebook account si Sandro. Wala siyang nakitang official account nito pero nagulat siya sa mga larawang tumambad sa kanya. He poses for a magazine and endorse some men products. Narinig niya na ito dati kay Brandon nung una silang nakita sa club. Nakita rin niyang ibang kapatid nito na paminsan-minsan din sumasideline sa modeling. But when she digs deeper, she found out that Sandro's family owned an airline company and some famous hotels in the country. Kabi-kabilang mga babaeng naugnay dito kasama na si Bea, ayun na rin sa mga larawang tumambad sa kanya. At kung gusto ng mga pamilya nito na silang magkatuluyan, ay hindi malayang mangyaring mananatili na lang siyang Catwoman. A secret affair. Narinig ni Danica ang pagbukas at pagsara ng pinto kaya nagkunwari siyang tulog. Makalipas ang ilang minuto ay pumasok na to ng silid at tumabi sa kanya sa kama. Sinamyo ni Sandro ang buhok niya sa kaniyakap. Ilang sandali pa ay narinig niya na mahinang paghilik nito. Nagpasya na rin siyang matulog habang yakap siya ng binata. Naramdaman ni Danica na may humahalik sa leeg niya at naglalakbay sa kamay sa katawan niya. Alas 4 pa lang ng umaga nang matanaw niyang nakasabit na digital clock sa dingding. Sandro wants to make love to her so she turned around and meet his face. Nauwi sa mga labi niyang mga halik nito at kinubabawan siya nito ng tuluyan. Nakipagpaligsahan siya sa paghalik at padama sa binata. Wala nang inhibition at pag-aalinlangan. She surrendered herself completely. Ang sabi, may malilate ka lang ng uwi. Inumaga ka na. Wika ni Danica dito makalipas ang maniit na sandali. Nakaunan siya sa braso ng binata at nakayakap to sa bewang niya. Yeah, sobrang traffic sa EDSA. Sagot ni Sandro. So how is Marco? He's fine. Si Bea ang pansamantalang pumalit sa'yo. Nanibugo si Danica sa kalamang si Bea ang laging kasama ng binata ngayon sa ospital. Let's not talk about them from now on. Anong pinagkabalahan mo maghapon? I didn't get your number kaya hindi kita matawagan. Mahimig galit na wika ni Sandro. Nag-grocery lang ako at nagluto. Mamaya pa lang ako maghahanap ng trabaho. Maaga akong aalis. Matulog ka ulit. Pumalas to sa pagkakayakap sa kanya at bumangon. Kinuha nito ang tuwalya sa rack at nagtungo sa shower. Bumangon naman siya para maghanda ng almusal. 5:30 pa lang ng umaga. Pagkatapos sa Danica na magluto, umupo siya sa sofa at nanood ng balita sa umaga habang hinihintay na lumabas ng silid si Sandro. Sa center table ay nahagip ng mata niya ang telepono nito. Sa kuryosidad ay kinuha niya ito at binasang mensahe hindi pa nabubuksan ng binata. Thanks for staying at dinner tonight. See you again tomorrow. Meet me at Pancake House at 7:30. Mula kay Bea ang mensahe. Nakita rin niyang ilang beses na tawag mismo ni Sandro sa dalaga. Naninikip ang dibdib niya sa selos. Sandro never mentioned that he was with Bea last night, but she didn't have the right to question him dahil hindi naman malinaw kung anong relasyon nilang dalawa. Itinuon niya ang atensyon sa TV pero wala daw ng isip niya kung hindi akaisipang magkasamang dalawa kagabi. Hanggang alas 5 lang ng schedule nito sa ospital. Minsan ay mas maaga pa pero inabot to ng alauna sa pag-uwi. And knowing Bea's obsession with Sandro, hindi malabong may nangyayari sa dalawa. What is wrong? Hindi napigilan ni Sandro mainis na makitang tila paiyak si Danica. Gayong nanonood lang naman ito ng TV. Were you thinking about Marco again? I told you he's fine. Kumain ka na. Baka malate ka. Ma-traffic sa EDSA. Tumayo ito't nagtungo sa mesa. Naglagay ng kanin at ulam sa 2 pinggan. Tahimik lang silang kumain. Si Sandro ay nagtataka sa biglang pagbabago ng mood ni Danica. Hanggang sa makalis siya sa kondo'y kumibudili ito dahil nawala na rin siya sa mood. Humalik lang siya sa pisngi nito bago umalis. Pagdating sa ospital ay binisita kagad niyang mga pasyente para maibaling dito ang atensyon na tuluyang mawalang inis. Alas 8 nang tumawag si Bea sa telepono at kagad niya sinagot. I've been waiting for 30 minutes, Sandro. Where are you? Maaga ako nag-rounds. Mamaya pa ako aakyat sa opisina. Why? Didn't you receive my text? What text? Never mind. Binaba na nitong telepono dahil sa inis sa kanya na hindi ni Sandro alam kung bakit.
Binuksan niya mga messages at naroon ang mensahe nito na hindi niya na pinagkaabalahang buksan kagabi. Pero bukas na ito ngayon. Pumasok sa isip niyang naluluhang mukha ni Danica kanina habang nanonood ng TV. Ang telepono niya nasa center table. Could it be that she read the message and that made her gloomy this morning? He made love to her before they got off the bed and she was very responsive. Wala sa niya nitong lungkot. She even made an early breakfast pero paglabas niya ng silid galing sa pagligoy nag-iba ang mood nito. Hindi rin ito gaano nagsasalita kung hindi lang matatanong kaninang kumakain sila. He cursed himself. Hindi niya binanggit na magkasama sila kagabi ni Bea. The worst was he thought that it was about Marco kaya tumalungkot kanina. Sa inis niya ay nakalimutan niyang kuhanin ang bagong cellphone number ni Danica. May 5 pasyente lang siya sa araw na to. Nagpasya siyang huwag na lang umakyat sa opisina ni Marco para makaiwas kay Bea. Sa kondo'y nagligpit sa kusina si Danica pagkaalis ni Sandro. Gusto niyang umalis ng maaga para maghanap ng trabaho. Kanina'y may 2 siyang nakitang hiring na malapit lang sa kondo. Halos walking distance lang. Agad siyang nagbihis ng business attire at kinuha ang 2 resume na dati pa niyang ginawa. Plano niya dati pa mag-apply sa iba kung hindi siya palaring maging management trainee sa kumpanya na Johnson, which she doubt dahil ito ang nag-recommend sa kanya. Pero dahil dadaan pa rin siya sa regular process ng hiring sa food chain, ay naghanda pa rin siya ng plan B niya. Hindi pa nakasulat doon na pagtatrabaho niya sa ospital at mas gusto niyang wag na lang isama. Nagpasa siya ng application sa isang food chain doon. Papunta pa lang siya sa isa pang tumawag si Johnson. Akala ko ibabalik ka na sa store. Kailangan ko pa rin ng management trainee, Danny. Baka naman pwedeng bumalik ka na. I'm actually jobless right now, Johns, pero malayo ng area ko. Why? Wala ka na sa Quezon City? Sa Parañaque na ako ngayon. Then, you can work in Pasay branch. Suggestion nito. I just need you back. I miss you. Napangiti si Danica sa sinabi nito. More than anything else, Johnson is her good friend. Walang dahilan para iwasan niya to. Sige, mas malapit lang naman ang Pasay dito. Tila pagpayag niya. Let's meet there. Andyan ako by 2 o'clock. Nalibang siyang kasama ni Johnson at na-miss niyang company nito. Pagkatapos niya magpasa ng resume sa branch dito sa Pasay, nagyaya ito mag-coffee. Dadaan pa sa maraming prosesong application niya dahil hindi na simpleng crew ang posisyong inaplayan niya. Bakit bigla niya ang paglipat mo? Tanong nito sa kanya na hindi niya alam kung paano sasagutin. It's complicated. Huwag na lang nating pag-usapan. How are you and Samantha? Okay lang. We're into getting to know each other pa lang naman. She's not like you. What do you mean? Unfair naman yata na ikumpara mo siya sa akin. I can't help it. Siguro masyado pang maaga para sa aming dalawa. Matanda ka na, Johnson. Mag-asawa ka na please lang. Biro ni Danica. Ikaw kung sana sinagot mo ko, kahit sa susunod na buwan, magpapakasal tayo. Nagkatawanan sila sa sinabi nito. Ganon naman silang magbiroan dati pat hindi niya binibigyan ng kahulugan. Naglibot pa sila sa mall kaya't alas 5 na sila naghiwalay. Hindi na si Danica pumayag na magpahatid sa binata dahil ayaw niyang malaman ito kung saan siya nakatira. Binigay na lang niyang bagong number dito para sa update na application niya. Isang high-end condo ang pinagdalhan sa kanya ni Sandro at magtataka to kung bakit siya doon umuwi ngayon. Ang nasa resume niya ang address pa rin sa boarding house at dahil matrapik ay inabot pa siya ng 1 oras bago nakarating sa condo. Maaga pa naman at makakapagluto pa siya bago dumating si Sandro kung sakaling dumating to ng maaga. Which she doubted dahil malamang si Bea na naman ang kasama nito. Muling gumuhit ang sakit sa dibdib niya, ngunit agad niyang inignora. Dapat na siyang masanay na gano'n ang buhay ng isang tulad niya. Inilabas niya ang susi sa bag paglabas niya ng elevator. Nasa pinto naman siya ng kondo nang tumawag si Johnson. Kanina pa ako tumatawag, what took you so long? Matraffic na, pabalik ko, pero nakauwi na ako ngayon. Update me kung di na i-approve pala para makapaghanap ako ng ibang trabaho, wika niya. As if naman madedenay ka pa, Danny. Ipapasara kong branch na yon kung hindi ka tinanggap. Napangiti si Danica sa sinabi nito saka nagpaalam na sa kausap. Nilapag niyang bag sa sofa at sinindihan ng ilaw. So, you were with someone? Napapitlag pa si Danica na magsalita si Sandro mula sa komedor. Madilim ang parting yun ng bahay dahil halos pag-ibi na. Si Johnson yon, nag-apply ako sa branch niya sa Pasay. Maaga ka yata, wala kang dinner sa labas? Wala na bang ibang kumpanya sa Pilipinas? At sa kanya mo pa rin gustong magtrabaho? Hindi ni Sandro pinansin ang mga tanong niya. Well, nagpasa ako sa isang kumpanya na malapit dito.
Then he called me if I'm still available to work in QC branch. Since malayo, nirecommend niya ako sa Pasay branch. Mas komportable ako sa mga fast food chain dahil kabisado ko ng mga trabaho at matagal ko nang naging kaibigan si Johnson. May kailangan ka pa bang malaman? Sarkastikong wika ni Danica. Umahon ang inis sa kanya dahil sa pakipag-dinner nito kagabi kay Bea. Pero heto siya pa ang ini-interrogate. Nagubad siya ng sapatos at blazer saka tumuloy sa silid. Sumunod si Sandro at sumandal sa hamba ng pinto habang siya'y nagpapalit ng damit. Aabot ba ng 6:00 ang pagpasa ng application mo? She rolled her eyes in irritation. Nagtungo siya sa komedor para maghanap ng maluluto. Nahagip ng mata niya ang bungkus ng bulaklak sa dining table pero hindi niya pinansin. Nag-coffee kami, pagkatapos nagkwentuhan. Did you enjoy her company? Yes. Isang tanong isang sagot lang ang ginawa ni Danica. Naglabas siya ng chicken breast sa freezer at nilagyan ng tubig dahil matigas pa dahil sa yelo. Don't bother to cook. Sa labas tayo kakain. I'd rather eat home-cooked food. Bakit hindi si Bea ang niyaya mong mag-dinner? Nakita niyang pangiti ni Sandra at kinuha ang bulaklak sa mesa at inabot sa kanya. Sumandal siya sa kitchen counter habang nasa harap niyang binata, dala ang bungkus ng bulaklak. Inangat nitong baba niya, tinitigan sa mata. Para saan yan? For a lovely lady who woke up early just to make breakfast for me. I also made dinner last night. I know. I'm sorry. I didn't tell you. Ayoko na lang na pag-awayan natin yon. So, if I went out to dinner with someone else, mas mabuting wag na lang sabihin sa'yo? That's not what I mean. I know what you mean, Sandro. Wala akong karapatang magtanong sa mga affairs mo. I'm just one of them. Stop it, Danny. I said I'm sorry. Tumalikod si Danica dito para itago ng mumuong luha, ngunit iniharap siya nito kagad at siniil siya ng mapusok na halik. At dahil tuluyan tumulong luha niya, nalasahan ito ng binata. Tumigil to sa paghalik at pinunasan ang pisngi niya. 3:00 pa ako nandito. I avoided Bea the whole day. Tatawagan sana kita, hindi mo naman binigay yung number mo. Buti pa ang Johnson na yon na tatawagan ka. Ikaw pa talaga nagtatampo ha. Muli siyang tumalikod at hinarap ang manok sa nakababad na tubig. Yumakap to sa likod niya. Magbihis ka nang ulit. Sa labas tayo kakain. Ayoko mapagod ka. Baka ayaw mo lang ng luto ko. Ikaw nga kinakain ko. Luto mo pa kaya? Wika ni Sandra na may pilyong ngiti, pinamulahan siya ng muka. Hinapit siyang muli nito pero pilit siyang kumawala. Magbibihis na ako. Natatawang sabi ni Danica, tinungong silid. Isang beige, Sunday dress ang sinuot niya na halos hindi pa umabot sa tuhod, exposing her slender legs. Naglagay ng konting makeup at nilugay ang buhok. Lovely. Papuri ni Sandro nang lumabas siya ng silid. Bea's lovelier. There's no point to compare, sweetheart. Inside and out, you're beautiful. She doesn't even come close. Binubola mo na naman ako. Pahirap niya sabi pero nakangiti. Hindi niya magawang magalit ng matagal kay Sandro, lalo kung puro papuri ang sinasabi nito. Naglakad-lakad sila sa mall na malapit sa condo at sa buong oras na yon ay hawak ni Sandro ang kamay niya. Iniiwasan mo ba ako, Sandro? Bungad ni Bea sa kanya na makita sila sa parking area ng ospital. 7:30 pa lang ng umaga at masyadong maaga para sa ganitong diskusyon. I am a busy person, Bea, and honestly, we are not dating. You can date someone else. May hinahon niya sabi, hindi niya gustong gumawa ng eksenang dalaga sa ospital. Na hindi malayong mangyari dahil kilala niya ito. Oh yeah, si Auntie Armida ang mismong kumausap kay Mommy sa engagement natin. You know that? Alam ni Sandro yun, gustong-gusto na ng mama niyang mag-asawa na siya tulad ng dalawa pa niyang kapatid na masaya ngayon sa kanilang mga asawa. Para daw matigil ng kabi-kabilang pakikipagrelasyon niya na hindi naman nagtatagal. Don't worry about it, I will talk to my mother tonight. Lumakad na siya papasok ng building para matapos ng pakikipag-usap dito. Umakyat na muna si Sandro sa opisina ni Marco na nadatnan itong nakatanaw sa bintana. Wala pang 8:00 kaya hindi pa ito tumatanggap ng pasyente. May balita ka ba kay Danica? Bungad nito sa kanya, umiwas siya ng tingin. Kalimutan mo na si Danica. I think she's moving on now. How's Auntie Belinda? She's fine. Tamad-tong upo sa swivel chair nito, nilapit niya mga concerns sa mga pasyente para hindi na ito muling mag-ungkat ng anuman tungkol kay Danica. Wala pang 20 minutos ay lumabas na siya ng silid nito. Nang mapagmasdan ni Sandro si Bea sa tibo nito, nakita niyang kwintas na bigay ni Marco kay Danica. That necklace looks familiar. Hindi niya lantarang sinabi na kay Danica yon. Well, nakita ko to sa drawer. I know this is Danica's, but since my father gave it to him, technically, it should be returned to us. Danica can afford to buy her own jewelry, Bea. Of course,
Pero kasama sa mga unwanted expenses ni Daddy ang isang kwintas na nagkakahalaga ng 50,000. At dahil ang pangalan ng kahon nito at ang nasa credit card ni Daddy pareho, I guess this is it. Napabuntong hininga si Sandro. Nakikita niyang hinuhubad ni Danny kayon bago lumabas ng opisina. She must have forgotten to bring it with her. And he was glad that she did. I should go. Wika niya kay Bea tinungwang pinto. We're having dinner with your mother on Saturday night, Sandro. I think you should come. Matamis nitong ngiti sa kanya. Hindi si Sandro sumagot at tuloy-tuloy na lumabas ng pinto. At dito na po nagtatapos ang 7 kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.